Ginulat nga po ng New York Knicks ang buong NBA dahil makalipas ang ilang araw mula nang ma-eliminate ang team sa finals, tuluyan na nga nilang tinanggal ang kanilang head coach na si Coach Tom Thibodeau. Sa kabila ng 5 taong serbisyo nito at ginawang tulong na umabot ang Knicks sa East Finals, mas pinili pa rin naman nila itong tanggalin. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi na rin naman ito nakakagulat ang naging move. Mismo ang kanilang superstar na si Jalen Brunson ang may kagustuhan nito dahil hindi nga nito gusto ang paraan ng pamamahala. Negatibo nga po ang naging epekto sa team sa pagbibigay niya sa kanilang mga starter at key player ng napakaraming minuto. Sobra nitong nililimitahan ng husto ang rotation sa paggamit niya lamang ng 6 to 7 players na umabot sa punto na nagkakaroon ng mga ito ng fatigue na rason bakit bigla lamang lumalamya ang performance sa last quarter. Kaya wala silang ibang choice kundi tanggalin ito sa pwesto para magkaroon sila ng pagkakataong makakuha ng bagong head coach na sasakto sa kasalukuyang lineup. Samantala, habang papalapit ang off-season, mas lalo lamang umiingay ang balita patungkol sa kagustuhan ng Lakers na makakuha ng bagong sentro para kina Luka at LeBron. Base sa pinakahuling nilabas na balita, ang pinakamalapit nga na pangalan ngayon na gustong kunin ni Rob Pelinka ay si Nick Claxton na ginawa ng available ng Brooklyn Nets. In fact, seryoso ang front office sa pagkuha dito. Inihahanda na rin naman nila ang package na pang-o-offer sa Brooklyn Nets. Alam naman nga ninyo maganda ang relasyon ng Lakers at Nets sa pag-trade nila noon kay D'Angelo Russell at Dorian Finney-Smith, kaya hindi talaga malabo na makagawa ulit sila ng isa na namang deal para kay Nick Claxton na siguradong makakatulong dito. Para nga sa mga hindi nakakalam, si Nick Claxton nga isang 6'11" center na merong athleticism. Kayang-kaya nitong kumuha ng mga lob passes at gumawa ng solidong screen para sa mga pick and roll plays. Kaya rin naman itong makipagpisikalan, makipagbanggaan. Sa madaling salita, ito ang pinakanababagay na sentro na ipangpapalit nila kay Jackson Hayes. Sa kabilang banda, kahit man dalawang magkasunod na taon ang natatalo ang Minnesota sa West Finals, hindi pa rin naman ito nawawalan ng pag-asa. Si Anthony Edwards, darating na araw na kakayanin ng kanilang team na umabot sa NBA Finals at magkampiyon. At para nga magawa nila yan, sisikapin nga nitong mapa-improve ang laro. Yes mga idol, wala nga daw iniisa mang player sa NBA ang makakapag-outwork sa kanya ngayong summer dahil ibang klaseng training ang kanyang gagawin. Ngunit kung si Charles Barkley ang tatanungin, wala rin naman dapat pang gawin si Edwards para mabago ang kanyang playing style. Kailangan lang na nitong maging disiplinado, maging humble. Kailangan nga nitong iwasan na maagang magyabang hanggat hindi pa sila nananalo at hindi pa nila nakukuha ang titulo. Ito nga ang rason ng pagiging overconfidence ng team. Sa katunayan, ilang beses niya nga itong nagawa sa nakalipas na 2 taon nang malaglag niya ang 3 sa veteran superstar kagaya na Kevin Durant, Stephen Curry at LeBron James. Kaya napaghahalataan gusto lamang nitong talunin ang mga matatandang veterano at ayaw niya na magkampiyon pa sa NBA.